tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Ating sambahin ang Panginoon, ang ating tuglihan, lakas. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Magdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga, sumusuporta sa kanila. Ang mga OFW. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo napapawalay. Dagdagan mo po ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang maghiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagkapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moises na dala ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pakikipag-usap niya sa Panginoon, ay nagniningning pala ang kanyang muka. Nang makita ito ni Aaron at ng mga Israelita, natakot silang lumapit. Kaya tinawag sila ni Moises. Lumapit naman si Aaron at ang mga lider sa Israel at sila'y nag-usap. Pagkaraan noon, lumapit sa kanila ang lahat ng Israelita at sinabi sa kanila ni Moises ang mga utos na ibinigay sa kanya ng Panginoon nang sila'y mag-usap sa bundok ng Sinai. Pagkasabi nito, tinakpan niya ang kanyang muka. Tuwing papasok si Moises sa tabernakulo upang makipag-usap sa Panginoon, inaalis niya ang takip ng kanyang muka. Paglabas, sinasabi niya sa mga tao kung ano ang iniuutos ng Panginoon at makikita na naman nila na nagniningning ang kanyang muka. Sa gayon, tatakpan niya uli ito hanggang sa muli niyang pakikipag-usap sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang puon na ating Diyos ay lubos na papurihan.
Sa harap ng trono niya'y sambahin ang ngalang banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Si Moises at Aaron, mga saserdote niya, at si Samuel na may, lingkod na sa kanya ay sumamba. Nang ang puoy dalanginan, dininig naman sila. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang puon ay nagsalita sa gitna ng mga ulap. Sila naman ay nakinig. Utos niya ay tinupad. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang Diyos nating Panginoon, dapat nating papurihan. Sa banal na bundok niya, sambahin ang kanyang ngalan. Siya'y ating Panginoon. Siya'y ating Diyos na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayun din naman ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili yon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo ang magkakambal na talinghaga tungkol sa paghahari ng Diyos. Magkakambal po itong maituturing sapagkat pareho lang naman po ng pinupunto at ito ay yung kaligayahang sigurado nating mararamdaman kapag ang paghahari talaga ng Diyos ay tunay nating naranasan. Sapagkat ang paghahari nga naman ng Diyos ay tulad ng isang kayamanan na walang katulad o hindi maikukumpara sa kahit anong yaman ng mundong ito. Yan man ay yaman na bagay, yan man ay yaman na tao. So much so na magagawa nga po nating matik na maisakripisyo ang lahat ng meron tayo para lamang makamit ito. Nang hindi tayo mapipilitan at nang wala tayong kahit katiting na panghihinayang na mararamdaman. Napansin niyo po sana ito dun sa nakahukay ng kayamanan na nakabaon at sa nakakita ng mamahaling perlas. Walang pumilit, walang nagdikta sa kanila, kahit sarili nila hindi nila diniktahan upang ibenta ang lahat ng meron sila, upang ang kayamanan na lamang ito at perlas lamang ito ay makamtan. Wala ring panghihinayang silang naramdaman, kundi totoong kagalakan, sapagkat yun ang kagalakang dulot ng paghahari ng Diyos. Simplihan natin, yun ang kagalakan na maidudulot sa atin kapag tayo totoong pinaghaharian ng Diyos. Sa langit po, siguradong mararanasan natin yan. Kaya nga po sa palagay ko ay sa pelikula lang talaga nangyayari yung drama na kung saan ang isang taong nasa langit na ay nagnanais pa rin daw bumalik sa lupa, either because may gagawin pa siya o gusto niyang tulungan o nami-miss niya yung mga taong naiwan niya. Hindi po pwedeng mangyari, hindi makatotohanan na yan. Sapagkat ang taong mapupunta ng langit ay wala ng ibang magiging mga pangangailangan. In as much as ang makasama na po natin ang Diyos ng lubusan, ang magiging pinakatunay na nating yaman, higit sa sino o ano paman. Now, kahit dito po sa lupa ay po pwede na nating maranasan yan. Sapagkat
ang langit, pag sinabi nating heaven, ay hindi lamang po ito tumutukoy sa lugar, kundi sa isang kondisyon o estado na kasama na talaga natin ang Panginoon. In other words, heaven is to experience Jesus, o ang kalangitan in essence ay yung makaranasan at mapagharian talaga tayo ni Jesus. Hence, the question is, have we already experienced this? Do we experience this? Sa ganitong diwa ko po nakikita ang isang pare o ang isang madre bilang kawawa kung magiging malungkot kami sa buhay na pinili namin. Sapagkat kami po, di ba yung nagsasabi na iniwan namin ang lahat, ang aming pamilya, ang karir na gusto namin, ang buhay na gusto namin para kay Jesus, and then what? Magiging malungkot ang buhay namin? Anong magiging ibig sabihin yan? Pwede ang ibig sabihin kasi yan ay hindi napalitan ng kagalakan na dulot ni Jesus ang lahat ng aming mga iniwan batay sa ebanghelyong ating napakinggan. So ano yan? Nabudol lang kami ni Jesus? Hindi nga ba't kawawa talaga kami kung ganun nga ang nangyari? Pero alam po natin pare-pareho at kaming mga pare o madre ang mas dapat na nakakaalam nito na ang Diyos ay hindi po pwedeng mangbudol o manloko. Kaya ang mas siguradong dahilan ng malungkot na buhay ng pare o madre, if ever lang naman, ay hindi dahil hindi sinuklian ng Diyos ng kaligayahang dulot niya ang mga bagay na iniwan namin para sa Kanya, kundi dahil hindi talaga namin iniwan ang lahat para sa Kanya, or worse, ay wala talaga kaming iniwan at bagkus ay nag-accumulate pa ng maraming bagay o tao sa kabila ng sinasabi namin kami sumusunod at nasakasakripisyo para sa Kanya. Kaya doon kami mas lilitaw na kawawa when we are portraying to be living a life of sacrifice when in reality, we are not. That's why a priest or a nun can really be sad. At ito po ay applicable din sa inyong lahat. Sapagkat lahat naman po tayo ay gustong papagharian ng Diyos. At lahat tayo gusto ng Diyos na makaranas ng kagalakan na dulot ng paghahari niya. Kaya't ang tanong po sa inyo, sa bawat isa sa atin, ito ba ay nararanasan natin talaga? Sapagkat ang isang malungkot na buhay ay po pwede talagang indikasyon na hindi sa atin naghahari ang Panginoon. At yun na hindi dahil, again, hindi niya gusto, kundi dahil may iba tayong yaman na kinikip. Kaya hindi siya talaga makasingit. Yung yaman ng kasalanan, yung yaman ng bisyo, yung yaman ng pangit na ugali, galit, inggit, pati na yung yaman ng pera, kasikatan, kapangyarihan, at pati na yung yaman na kung tutuusin ay mabubuti naman. Yung yaman na ating pamilya, yung yaman ng ating karir o ministeryo, pero po pwede ring maging balakid upang ang paghahari ng Diyos ay hindi natin maranasan kung yan ang mga yaman na ating mas pahalagahan. Come to think of it, hindi naman po ibebenta ng may-ari ng lupa, hindi rin magbebenta yung may-ari ng mamahaling perlas kung nakita nila na mahalaga yung kanilang ibinebenta. And you can just imagine yung lumo, yung sadness na siguradong naranasan nila nang ma-realize nila na mali pala yung pinahalagahan nila at mali yung desisyon na binenta nila yung yaman na tunay na mas mahalaga. Huwag na po sana nating ulitin ang pagkakamali ng mga taong ito sapagkat siguradong magsisisi tayo sa huli when we realize na nandiyan naman ang yaman o kagalakan ng Diyos na inaalok sa atin. Pero iba ang mas pinahalagahan natin. Ito po sana ang hiling nating biyaya sa pagdiriwang natin. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa Hindi ako magdududa. ang Diyos.
Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat ang anak niya samo ako. ko. Kung ako'y magtatapa, kung ako'y magtatapa, sa Kanya ay maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pumikit ang tayo. samo ko. Panginoon, tulungan mo po akong maranasan ang kagalakan na dulot mo. Yung kagalakan na kahit may mga problema akong maranasan na hindi mawawala sa puso ko. Yung hindi man ako ngumiti, pero payapa ako sapagkat alam kong hindi mo ako pababayaan. Tulungan mo kong mangyari ito sa pamamagitan ng pagsunod ko sa iyong kalooban, sa pamamagitan ng pagsuko ko sa iyo ng aking buhay, na ikaw ang masunod at hindi ako. Yung kagustuhan mo, hindi ang kalooban ko. Tulungan mo ko, Panginoon, na ma-surrender ang puso at ang buhay ko sa iyo, sapagkat pagod na rin naman ako at wala din namang magagandang nangyayari kapag ako ang nasusunod sa buhay ko. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung ang Diyos ang magiging pinaka-yaman ng buhay mo. Kapatid, mag-isip-isip ka. Ano man ang pinapahalagan mong yaman ngayon na hindi ang Panginoon, mawawala at mawawala din ito. At nararanasan mo ba ang tunay na kaligayahan sa pamamagitan ng mga ito? Hindi ba't nalulungkot ka rin kapag may problema ka? Hindi nga ba't natatakot ka rin? Hindi nga ba't nag-aalala ka? Hindi tunay na kaligayahan yan. Ang tunay na kaligayahan ay sa Diyos lamang nagmumula. Yun ang ating hanapin. Yun ang ating hangarin. At yun ang ating hilingin. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamat nagmamahal sa iyo. Nawa'y dali ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong naamana. Katulad ng kalimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan,
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay matupad sa tanan, ay magtaguyod sa tanan, magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa iyo. Kaya hindi naman ang matapos ng hapunan, nawa kaniyang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan, niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simpahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po saan ang aming mga ipagdarasal. Saglit po nating alalahanin ang ating mga kakilala, mga mahal sa buhay na yumao na. Pagdasal natin sila. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
sa ating mapagmahal na Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi po niyo noon, sinasabi niyo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisayan sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan, palad tayong inaanehan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Di ka rin masisiyahan kung walang pagmamahal, kaakibat ng dibdib. Anong mapapala ng tao sa
sa kabila, kapiling ang lumikha. Hanapin natin kayaman ang mapayapa, buhay ni Jesus naman na nakopang halimbawa. Anong mapapala ng tao sa lupa, di tulad sa kabila, kapiling ang lumikha. Hanapin natin kayaman ng mapayapa, buhay ni Jesus naman na nakopang halimbawa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob pong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us, Son of the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us, Son of the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us, Son of the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo itinupad. Sa paanan ni Kristo, itinurin mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong niisay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kanwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya'y nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa misa, lalo na rin sa inyong suporta. Marami pong salamat sa inyo. Pagpalain po kayo ng buong may salamat po. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sitamis, pagsintang sa dalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at
at sa dasal aming inialay ang pag-ibig na walang